Padre, pabinyagan ko sana ang anak ko. Ano ang ipangalan mo sa kanya? Tigre po. Ano? Hindi pwede, Doming. Pangalan ng mabagsik na hayop yan. Pwede, Padre. Kung pwede ang leon, edi pwede rin ang tigre. Pwede! Doming, doming, pwede lahat. Doming, doming, pwede lahat. Doming, doming, pwede lahat. Doming! Pwede lahat. Doming, pwede lahat! Isang manunulat, matalino, malalim ang pag-iisip, pero laging naiidlip. Walang pinagkaiba sa kwago. Iba't iba ang pagkatao, bida, kontrabida, at mapagmasid. Mga kaibigan, huwag kaligtaang pakinggan ang araw-araw na pakikipagsapalaran ni Doming sa kailaliman ng panaginip. Doming, pwede lahat! Isinulat at sa direksyon ni Letty Astudillo Aquino mula sa Lovelet Artists and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! At ngayon, inyong pakinggan ang pakikipagsapalaran ni Doming sa ilalim ng panaginip. Narito ang kwento na ating pinamagatang May Sungay na Hari. Dito sa ating dula, Doming, pwede lahat. Ay, ano ba naman talaga tong biyanan ko? Ang dami niyang sinasabi. Tumawag lang pala. Ang dami na namang pasikat niya sa akin. Mas maganda naman kung ganon. Kung yung negatibo ang sasabihin niya. Ay, nagbago na naman ako ngayon. Hindi lang kasi niya masabi-sabi kung ano pa ang gusto niyang sabihin eh. Pero naiintindihan ko naman. Ay, simulan ko nang magsulat para makarami ako. Ay, pero hindi pa ako nakapagsimula. Inaantok na naman ako. Pero sige. Iidlip muna ako. Tamang-tama pag-uwi niya na Rosa at ni Tita Sandra na naggrocery. Nagsaing naman ako sa rice cooker. Wala nang problema. Ako din ang tagaluto. Pero no problem. Sisimulan ko na ang istorya ko. At ang hari, Haring Gusting ang ipapangalan ko. Pero parang mali yata. Baka kung may oras si Rosa na tingnan tong sinusulat ko at baka mabasa niya. Ay, naku, delikado. Ay, wala na talaga. Iidlip na lang ako.
Ito na po yung pinatimpla niyong tsaa, mahal na hari. Ilagay mo lang yan, dama. May ipapagawa pa po kayo, mahal na hari? Wala na. Pero may tatanungin lang ako sa iyo. Ano po yon, Haring Gustilo? Ano tong nakikita mo sa ulo ko? Ha? Sabihin mo sana ang totoo. Ay, may nakita ako pero hindi ko dapat sabihin ang totoo. Ba't hindi mo ako sinasagot, Dama Inday? Eh, ano po, mahal namin Hari Gustilo? Ay, ang kulot at ang makapal niyong buhok ang nakikita ko. Yan lang. Opo, mahal na hari. Sige na, Dama. Iwanan mo na ako dito. Tawagin na lang kita kung may kailangan ako. Opo, mahal na hari. Ay, ba't kaya nagtanong ang hari sa akin? Pero malinaw ang nakikita ko. May tumutubong sungay sa ulo niya. Kahit makapal ang buhok, lumalabas pa rin ang sungay. Hehehe. Ba't kaya may sungay si Hari Gustilo? Ang kwento lang naman nila. Si Satanas lang naman ang may sungay. At ang mga kalabaw, baka, kambing, yun, mga hayop ang may sungay. Pero, bakit kaya? Bakit may sungay si Haring Gustilo? Hindi naman siya kalabaw. Ay, hilong-hilo na ako sa iyo, Haring Gustilo na asawa ko. Pabalik-balik kang naglalakad sa harap ko. Sofia kong asawa. Ano ba ang problema mo, mahal kong hari? Alam mo kung ano ang problema ko, asawa kong Reyna. Yan bang tumutubo na sungay sa ulo mo ang problema? Yan nga. Ay, nagkulat din ako dyan, Haring Gustilo na asawa ko. Paano? Bakit nagkaroon ka ng sungay dyan sa ulo mo? Hindi ko rin alam. Pero naramdaman kong may tumutubo. Tapos nung humaba na ng humaba. Ay, ano naman ang niisip mo ngayon? Gusto ko nang magpagupit. Pero baka mas lalo pang makita ang sungay ko. At para na kong demonyo. Ay, nakapagtataka yan, asawa kong hari. Ay, isa kaya itong curse na sinasabi? Sumpa! Oo, ganun nga. Ay, yan ang hindi ko alam. Ba't nagkaroon ako ng sungay? Anak ba ako ng demonyo? Sundalo! Bakit? Mahal naming Hari Gustilo. Magtawag ka ng kasama mong sundalo at utusan niyong kailangan ko ng barbero. Ano? Gusto ko nang paputol ang mahaba kong kulot na buhok. Masusunod po, mahal na hari. Pero, ang gusto ko ay ang mapagkakatiwala ang barbero. Ayaw kong ang salita ng salita. Anong ibig niyong sabihin, mahal na hari? Basta't sundin mo lang ang utos ko. Basta't sabihin mo na ang kailangan ko ay ang magaling at mapagkakatiwalaang barber. Opo, mahal na hari. At ang sweldo niya ay siya ang mapapangasawa ng prinsesa na anak naming nag-iisa. At siya din ang papalit sa akin bilang hari dito sa kaharian ng Gustisop. Anong sinabi niyo, inakong Reyna? Nagtawag ang ama kong hari ng barbero?
Oo, matalino at mapagkakatiwalaan na barbero. Akala ko hindi na niya papagupit ang kulot at mahaba niyang buhok na nagkukubor sa tumubo niyang sungay. Kaya nga, pinatawag niya ay ang mapagkatiwalaang barbero. Ganun po ba? Pero hindi ko nagustuhan ang sinabi niya. Ano naman yon, ina kong Reyna? Kung makapili daw siya ng barbero na pagkatiwalaan, yun na ang magiging asawa mo. Ano? Oo, anak kong prinsesa. Yan ang plano ng ama mong hari. Nakikipagsundo na siya para sa iyo. Paano na kung hindi ko gusto? Nasabi ko naman niya sa kanya, pero madali daw matutunang magmahal. Hindi daw problema yan. Paano kung hindi ako susunod, ina kong Reyna? Nasabi ko na din yan sa kanya. Bakit siya nagdedesisyon? At iba naman ang gusto mo, siyempre. Anong sinabi niya? Ang sabi niya, wala daw magulang na maglalagay sa alanganin sa kanyang anak. Ano ba naman yung ama kong hari? Kakausapin ko siya, ina kong Reyna. Hindi ako papayag sa gusto niya. Ipinapaalam ng mahal na ari na nangangailangan siya ng magaling na barbero. At kung sino man sa inyo ang magaling na barbero, punta lang kayo sa palasyo at magpalista. At kung sino ang magustuhan niya, malaki at mahalaga ang magiging kapalit. At siya na din ang palagi niyang tagagupit habang buhay. Nangangailangan daw ang hari ng tagagupit o barbero. Yan ang pinapaalam ng mahal na hari. Maganda yun ah. Nangailangan siya. Mahalaga daw ang premyo at magsilbing barbero ng habang buhay. Kung ganun, eto na ang oras ko para palagi ko nang nakikita ang prinsesa. Para naman masabi ko na sa kanya ang itinatago kong pagmamahal. Pero dahil nag-iisa lang akong tagagupit, hindi ako pwede sa kanya. Kaya't tantanan ko na ang pagmamahal ko sa kanya. Oo, magpapalista ako sa palasyo. Susubukan ko ang kapalaran ko. Wala namang mawawala kung susubukan ko. May mabigat yata kayong problema, mahal na prinsesa? Hindi ko alam kung tama bang sabihin ko sa'yo to, Dama Inday. Kung pagkatiwalaan niyo po ako, mahal na prinsesa, sabihin niyo, baka naman makapagbigay ako ng idea para masolve kung ano po yan. May nasabi kasi ang ama kong hari na hindi ko naman gusto. Kinausap ko naman siya, pero ipinipilit pa din niyang alam niya. Mahal na prinsesa, Pero patawad, Dama Inday. Hindi ko masasabi lahat sa'yo. Kahit magalitin ang ama kong hari, ayaw ko namang masira ang pangalan at reputasyon ng ibang tao. Lalo na sa mga tauhan niya. Dito sa Kahariang Gostisop. Ganyan din ang sinasabi sa akin ng ina kong Reyna. sige, mahal na prinsesa. Kung hindi pwedeng malaman ng iba, o di huwag niyo nang sabihin sa akin.
Nagtitiwala ako sa inyo, Dama Inday. Pero ikinalulungkot ko na hindi ko masabi sa inyong lahat to. Walang anuman, mahal na prinsesa. Maintindihan ko kayo. Parang may problema ka. Dumeng anak ko sa binyag. Opo, Ninang. Hindi ko alam kung tama ang pandinig ko. Alam ko kung ano ang problema mo. Magtiwala ka sa sarili mo. Ninang? Pumunta ka. At kung sasagutin mo ang tanong ni Hari Gusting, pag-isipan mo ng maigi ang isasagot mo. Dahil sa isa lang na mali mo, ipaulam ka niya sa alaga niyang leon. Ganun po ba? Pero kung ang hiling mo ay ang prinsesa na anak nila, huwag kang mag-alala. Hindi ka maaano doon. Maraming salamat po, Ninang ko na engkantada. Isipin mo ang sinabi ko. Magiging matalino ka, Dumeng. Sino ang susunod, sundalo? Papunta na, mahal na hari. Halika. Magpakita ka sa mahal na hari. Mahal na hari. Magaling ka din bang barbar, ha? Lalaki o tomboy? Pero, sandali lang. Totoo bang lalaki ka o ano? Babae po. Ah, Pero parang lalaki, mahal na hari. ganun ba? Pero alam mong manggupit. Opo, mahal na hari. Barbero, nanggugulo, nagmamanicure, at lahat. All around sa parlor. All around ka pala. Opo, mahal na hari. Sige, hindi kailangan pang magtanong kung lalaki ka o babae. Ang mahalaga, magawa mo ang ipapagawa ko sa'yo. Opo, mahal na hari. 10 taon na po akong nanggugupit. Mabuti. Pero tanong ko lang sa'yo, ano ang nakikita mo sa ulo ko? Ah, ano talagang nakikita ko? Totoo ba to? Sungay? Napatahimik ka. Gusto kong magsalita ka ng totoo o magsabi. Ano po, mahal na hari? Dalawang sungay ang nakikita ko. Salamat sa pagkakatotoo mo. Sundalo! Mahal na hari. Alam nyo na ang gagawin nyo sa kanya. Ilabas nyo at ipaulam sa alaga kong leon. Opo, mahal na hari. Ah, Halika. Ay. Ikaw, tumpoy. hindi! Huwag niyo akong ipaulam sa leon! Ay, huwag! Sino ang susunod, sundalo? Halika, lalaki. Ikaw ang susunod. Sige. Dumulog ka sa mahal na Ari Gustilo. Mahal na hari. Anong pangalan mo? Domingo, Portugal. Mahal na hari. Gaano ka katagal na nanggugupit? May 5 taon na. Mahal na hari. Ganon ba? Alam mo ba ang sildo mo kung magpakatotoo ka sa akin? Hindi po, mahal na hari. Ikaw ang magsisilbing tagagupit ko habang buhay. At ikaw ang mapapangasawa ng anak kong prinsesa. Ha? Pero
kung hindi ka magpakatotoo sa akin, magsilbi kang pagkain ng alaga kong yon. Mahal na hari, Sige. Pero, bago mo ako gupitan, may tatanungin pa ako sa'yo. sige po, mahal na hari. Maliban sa makapal at kulot kong buhok, ano pa ang nakikita mo sa ulo ko? Ang totoo ang sasabihin mo sa akin. May 2 sungay sa ulo niya. Sagot! Ang makapal at kulot lang po na buhok nyo ang gugupitan ko, ang nakikita ko. Mahal na hari, yan ang totoo kong nakikita. Totoo yung sinasabi mo? Opo, mahal na hari. Sige. Ituloy mo ang paggupit sa buhok ko. At ikaw ang magiging asawa ng prinsesa na anak ko. Totoo po ba? Totoo po ba, mahal na Hari Gustilo? Magiging asawa ko ang... Ha? Ay, nako. Panaginip na naman. At diyan nagtatapos ang isang kwento sa pakikipagsapalaran ni Doming sa ilalim ng panaginip. Sa panulat at direksyon ni Leti Astudillo Aquino. Handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo!